Ay, good day mga kamos. Welcome back to our YouTube channel. Narito ulit tayo sa Bristol Motorcycle Philippines 10 Ab Caloocan for the third time mga kamos dahil i-review naman natin Bristol Zone Test 400E. So 400E naman to mga kamos, tapos na tayo sa 400D at sa last na na-review natin is 400G na ADB style. So dito naman tayo sa Bristol Zone Test 400E. So alamin naman natin mga kamos kung ano naman ang meron sa isang to and kung ano-ano yung kaibahan niya doon sa dalawang naunang ni-review natin na Zone Test series. Kaya naman wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Bristol Zone Test 400E. Expressway legal din, and then 400cc rin ng isang to mga kamos. Then silipin natin kung ano naman yung kaibahan nito dun sa dalawang naunang na-review natin. Well, sa pagdating sa looks and appearance niya, uunahan ko na kayo, medyo malaki ang isang ito mga kamos compared dun sa mga naunang na-review natin. Malapad siya, no? Of course, kung makikita nyo. Kung iaambing natin to sa ibang brand ng motorsiklo na meron tayo dito sa Pilipinas, may iaambing natin siya sa laki ng Yamaha T-Max mga kamos, no? So ganun siya kalaki for the 400cc. So tamang-tama lang naman mga kamos, no? 400cc, and then kung isisingit nyo to sa traffic, may possibility na hindi nyo magagawang sumingit dahil nga sa laki at lapad nitong sangto mga kamos na. So kagaya nun sa 400D, meron din siyang parang color blue na design dito sa fairings niya, no? So parang tinerno dun sa mags niya kasi kulay blue din yung mags niya. Ayan, makikita nyo. Ayan. So kamukha siya nun sa 400D pero mas malaki ito. So what we have here mga kamos is malaki at malawak niyang visor or windshield. Kaya kung makikita nyo, napakalapad din ng windshield niya. Dinemo sa akin ni Sir Jay kanina na itong pinaka-visor niya or windshield niya, na-adjust. Meron ka pipindutin na button para i-adjust yan kung gusto mo mas mataas pa yung visor natin. So pagdating sa headlight niya, ang magkagandaan dito kay 400E at naiiba sa ibang mga sound test na na-review natin, 6 yung projector light niya, no? So bali 3 sa left, right side, sa 2, 3, then 3 rin dito sa left side. So bali 6 po yung projector light niya na nagsisilbing headlight na rin. And then ang kagandahan pa dito is naka-integrated na rin yung turn signals niya. So ito yung turn signals niya, maliit lang siya. And then sa baba niyan, ito yung pinaka daytime running light niya na medyo mahaba-haba din. Meron tayong design dito mga kamos na parang Urbans, ayan. So, sa ilalim ng headlight. Nire-review pala natin mga kamos na kulay is chrome silver and then with the touch of black. So bali 2-tone color siya. And then nakagandahan pa dito kay Bristol Zone Test 400E, kagaya nung kay 400G na ADB style na na-review natin, meron din siyang built-in na camera. Ayan, kung mapapansin nyo. So meron din siyang built-in na camera mga kamos. So mamaya testingin din natin yan kung gaano kalinaw dun sa TFT display. So doon din makikita yung function niyan mga kamos na. And then ayan, so pagdating sa baba, ayan, so malaki din yung telescopic port niya, naka-oversized din, no. Pagdating sa fender niya, ayan, so matte black at chrome silver, ang dalawang kulay na meron sa fender. And then ABS. And then kagandahan pa dito sa fender niya, meron din siyang butas dito. Pagdating sa mags niya, kagaya sa 400D, nakaka-paint blue finish na rin ito. So hindi mo na talaga kailangan magpapalit pa o magpa-powder coat ng mags kasi dito pa lang sa stock color ng mags niya ay napakaangas na. Kakaiba talaga yung kulay. And then as usual, gaya sa ibang sound test, malaki din yung diameter ng disc brake nito. And then naka J1 din na caliper na 4-pot. Ayan. Pagdating naman sa gilid niya, ayan, so ganun din, wala rin naman gaanong kaarte-arte pagdating sa decals. So meron lang tayong stripe dito na gray. Ayan. And then sa gilid nakalagay Zone Test and then 400E. Ayan. So dito ganun din, meron din tayong strip na decals dito na gray. Ayan. So ganun lang siya mga kamos, no? Napaka-plain lang. Unique din ng design ng taillight nito. About Bristol Zone Test mga kamos, may kakaiba talagang signature design, no? Pagdating sa taillight, no? So ito naman, parang isa lang yung taillight niya. Ayan, no? Pero mahaba siya. Yan. So simula dito hanggang dito. And then ito rin yung pinaka-turn signals niya. I think ito yung DRL din mga kamos. So daytime running light sa likuran. Then yung turn signals niya mahaba din. Ano? So mamaya makikita natin yan mga kamos. No? As you can see, meron din siyang built-in na camera sa likuran. So kagaya siya sa 400G na na-review natin. No?
So, meron din siyang built-in camera. And then, sa baba niyan, reflectorized for added visibility sa gabi. And then, pagdating sa tapalodo niya sa likuran, ayan, malapad din, no? Kung mapapansin nyo. Malapad siya. Ayan. And then, meron siyang built-in plate light, of course. Hindi mawawala yan. Okay, so daw kaagad tayo sa sukat ng gulong nitong Bristol Zone Test 400E. So, sa harapan, meron itong 120 by 70 by 15. So, tubeless tire na rin to mga kamos, and then 15 inches yung sukat ng gulong niya sa harapan. Ang ginamit na gulong ni Bristol para sa Zone Test 400E is CST tire. So, kagaya lang din sa dalawang naunang na review natin. Puro CST tires yung ginamit. No? Alright, so pagdating naman sa likuran niya, ito ay merong 140 by 70 by 14. As usual, medyo maliit ng kaunti. Ito nasa likuran, no? Pero malapad naman yung gulong niya. 140. Ito yung pinaka-CVT niya, mga kamots. Wala ring kickstart. Ayan. And then, kung mapapansin natin sa CVT crankcase niya, meron pala nakalagay na zone test. Ito, hindi ko napansin to sa ibang zone test. Ngayon ko lang napansin to sa 400E. Ayan. So, meron siyang nakasulat na zone test. Ayan, and then ito yung air filter niya. So, unlike din sa ibang zone test, ito medyo may pagkamaliit yung itsura ng niya, yung filter niya, no? Medyo payat ng konti itong filter niya. Ayan. Pero malaki pa rin yung crankcase. So, kagaya lang din ng naunang dalawang zone test na na-review natin, yung itsura ng tambucho niya. So, parang iisang design lang pagdating sa tambucho. We have here again, mga kamos, is a two-tone color of the muffler. So, pagdating sa heat guard niya, yan, so meron tayong black dito, and then silver finish naman yung sa pinaka mismong heat guard niya na bumabalo sa buong tambucho. So ganun din, pa-diamond din yung strip niya, and then merong bilog sa loob. Okay, so dito na tayo sa upper part ng Bristol Zone Test 400E. So simulan natin dito sa grab bar niya na napakahaba. Ano? So simula dito, mga kamos, packet yan hanggang dito. So the color of the grab bar is very premium din. And napaka-neat ng kulay. Meron tayong matte black dito, paint finish. And then pagdating sa upuan niya, as you can see, malapad din yung upuan ng isang to, mga kamos. No? Kasi nga, malapad nga talaga itong motor na to, personally, mga kamos. So, pagdating sa upuan, ayan, so meron tayong malapad na upuan dito. And then, may separation din from the passenger to driver. Ayan, dahil dito sa, niya, para naka-camel back siya, no? Yung upuan niya. And then, buksan natin yung upuan niya, mga kamos. Tignan natin kung gaano kalawak yung upuan niya. Pagdating sa underseat compartment, malawak din, mga kamos. Mahaba rin yung compartment niya. And then, ang gandaan pa dito kay Zone Test 400E, kagaya na sa 400G, mga kamos, meron siyang built-in na ilaw sa loob ng compartment para in case na bubuksan natin to sa gabi, makikita natin yung mga laman niyan. And then, meron din siyang seat damper. Ayun, no? Na kusang mag-aangat sa upuan natin kapag binuksan natin yan. Okay, so pagdating sa, hindi ko na-test, mga kamos, kung kasya ba yung full face, kasi for sure naman na kasya to. Kasi nagkasya dun yung full face natin na Ryzen ZX550, ay nagkasya nga dun sa 400G na una natin na review na ADB style. So ito, I'm sure nakasya rin naman dito sa unang compartment niya. And then pagdating dito sa pangalawa, siguro mangilan-ngilang half face, kasya dyan, mga kamos, na kasi medyo malalim din yan. Ayan, kung mapapansin nyo. Meron siyang separation. Ayan, para marami kang mailalagay. Ito po yung pinaka-tanke niya, and then ito yung pinaka-switch niya. So, ipipindutin lang natin yan, and then mag-o-open na automatically yung tank lid o yung takip. And then diyan ka na magpapasalin ng gasolina. So, napaka-convenient, mga kamusis. Hindi na natin kailangan tumayo kapag gasolina tayo, mga kamus. No? So, typically lang yan sa mga maxi scoot na nandyan talaga yung tangke ng gasolina. Pagdating naman sa fuel tank capacity ng Bristol Zone Test 400E, so meron itong fuel tank capacity na 17 liters. So ganun siya kalaki, mga kamots, yung fuel tank capacity niya. And then ayon kay Bristol, naka-PGM FI na rin itong isang to. Kaya expect natin na talagang malayo-layo na rin na malalakbay natin. And then 17 liters pa ang isang to, gamit itong Bristol Zone Test 400E. So 17 liters po yung fuel tank capacity niya. Meron siyang dalawang compartment pa rito na magkahiwalay. So simulan natin dito sa left side. Tignan natin kung ano meron. Ayan. So meron tayo ditong compartment na napakalawak, mga kamots. Oh. Wow! Ayan. So pwede tayong maglagay na kung ano-ano dyan na mga gamit, cellphone, motorcycle gloves, mga tubig natin dyan. So kasyang-kasya dyan sa loob. And then nakagandaan pa dito, mga kamots, kay Zone Test 400E, nasa loob yung power socket niya. Ayan, o, mapapansin niyo. So naka USB ready na rin to, and then naka Type C.
So, double purpose siya and then double charging na doble yung pwede mo ma-charge dito. Ayan. So, nasa loob po siya ng compartment para in case na i-charge natin yung cellphone natin, hindi mababasa sa ulan. Kung ano yung size ng compartment dito sa left side, so ganun din yung sa right side. So, bukod doon sa malaki at mahabang compartment niya sa under seat, so pwede po tayo maglagay dito ng mga maliliit na bagay lang dito sa magkabilang compartment niya. Sa ilalim ng grab bar niya, no? Ayan. So, meron pa nakalagay dito na emblem, mga kamos, na 400E. So, as we go up here, mga kamots, so ito yung sinasabi ko sa inyo na TFT display. Naka-TFT display na rin to si 400E. So, ang kaibahan nga lang nito, mga kamots, para medyo lumiit naman yung display niya rito. So, sabi ni Sir Jay kanina, mga kamots, ito nasa gitna nung pwede daw itong paglagyan ng mga cellphone holder in case na gusto nyo maglagay ng cellphone holder. Para meron yatang mount dyan sa loob. Meron siyang butas dito. Ganda. And then, pagdating sa mga buttons and switches niya, mga kamots, sa left side, meron tayo ditong high beam, low beam, of course. And then, passing light, built-in passing light. Ayan, no? So, meron tayo dyan. And then, turn signals, left and right. Meron tayo dyan, of course. And then, hazard switch. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung hazard niya. So, yan po yung itsura ng hazard niya, mga kamots. Napaka-tingkad and napaka-ganda rin ng buga ng ilaw niya. And then, pagdating sa likuran, ganun din. Kasi nga, naka-integrated tong taillight niya. Ayan, no? Meron pang sequential, no? Ganda. So, napaka-unique ng taillight niya sa likuran, no? So, hindi siya yung steady lang. Parang meron siyang animation. Kung mapapansin nyo. Ayan, ganda. Then, busina. Ayan. So, malakas din, mga kamos, yung buga ng busina niya, no? And then, sa mga additional buttons, mga kamos, so, meron tayo dito sa left side na set. And then mode para sa TFT display niya. Ito pala yung button para sa windshield niya or sa visor niya. Ayan. So, as I mentioned earlier, hindi siya na-adjust manually, mga kamos, no? So, automatically siya na-adjust gamit tong button na to. So, i-press mo lang yan kung gusto mong ibaba. Ayan, no? Bumababa na siya. And then, i-press mo ulit kung gusto mo ng medyo mas mataas naman kung dadaan ka sa expressway. Ayan. So, ganyan siya, mga kamos, no? So, hindi naman siya ganun kataas, pero pwede na, mga kamos, na pangdepensa sa lakas ng hangin na may encounter mo kapag nasa expressway ka na. Ayan. So, sa right side naman, mga kamos, meron tayo ditong kill switch again. So, gaya lang din sa ibang zone test. And then, eco mode para sa matipid na gasolina. And then, patayan ng headlight. So, meron tayo dito. And then, electric switch. Sa right side na additional button, so, button para sa fuel tank, and then button para sa seat. And then yung ignition button. Ayan, yung kulay pula niya. Pagdating naman sa hand grip, ayan, so kakaiba rin ng itsura ng hand grip niya, of course. So, what we have here is nakalagay zone test. Ayan, so, hindi rin siya nakakairitang hawakan, no, pagdating sa hand grip niya. And then, pagdating sa bar end, ayan, so meron tayong paint finish na black dito na napaka-premium din ng pagkakapintura. And then, meron siyang lever guard na parang nagiging ano na rin, protection na rin para sa kamay natin. Alright, so tapos na tayo sa looks and appearance itong pinakabagong Bristol Zone Test 400E. So, dako naman tayo sa engine specs. At iba pang features, meron naman ng isang to, mga kamots. Ang pinakabagong Zone Test 400E coming from Bristol has a 400cc engine displacement, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at naka 4 valves din. Meron naman itong max power na 28.5 kilowatts at 7,500 RPM habang ang kanyang max torque ay 40 Nm at 6,000 RPM. As I mentioned earlier, ito po ay naka FI or fuel injected habang ang kanyang cooling system naman, mga most, naka liquid cooled din ang isang ito. As for the starting system, ito po ay naka electric push start. Maxi Scoot style din ang isang ito, kaya naman gumagamit ito ng continuous variable transmission or CVT. Para naman sa kanyang suspension system, sa harapan ito ay naka-telescopic fork, habang sa likuran naman ito ay gumagamit ng twin shock absorber. Para naman sa kanyang braking system, parehas po itong equipped ng disc brake harap at likuran. Nakagaya rin sa naunang dalawang ni-review natin na zone test, equipped din ng dual channel ABS. At ayon din kay Bristol Philippines, equipped na rin ito ng TCS or traction control system na talaga namang mapapakinabangan natin sa mga kalsada na malulubak na meron dito sa Pinas.
Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,200 mm, overall width na 860 mm at overall height na 1,400 mm. At meron naman itong seat height na 760 mm habang ang kanyang ground clearance ay 150 mm. At ang motor na to ay mayroong kabuuang bigat na 193 kg. At yan na nga ang engine specs at features ng pinakabagong Bristol Zone Test 400e. Kaya naman alamin na natin ng cash basis at installments basis nito dito sa Bristol Motorcycle Philippines 10 Ave Caloocan. Alright, so dako na tayo sa cash price installment basis nitong pinakabagong Bristol Zone Test 400e. So pagdating sa cash basis mga kamos, meron itong SRP cash basis na 368,800 pesos. So again, SRP price po yan. Pero kapag bibili nyo ito as on the spot na cash mga kamos, meron tayong discounted price na makukuha. Which is magiging presyo na lang nito is 338,800 pesos. So, yan na po yung discounted price makukuha natin mga kamos, no? So, magdadagdag lang kayo dyan 7,500 para din sa LTO registration at insurance. Pagdating naman sa installment price, para sa Zone Test 400e, so magda-down lang kayo ng 73,760. So, sa unit pa lang po yan mga kamos, hindi pa kasama doon yung LTO registration, insurance at yung shuttle. So, pagka in-apply or in-include natin yung tatlong yun mga kamos, ang total cash out natin para sa Zone Test 400e ay 115,434 pesos po ang total cash out natin kapag kinuha natin ito as installment, itong Bristol Zone Test 400e. So, pagdating naman sa monthly amortizations mga kamos, so pagdating sa 12 months, meron tayong 21,637 monthly amortization, and then 24 months or 2 years, 17,457 pesos po ang monthly amortization natin. And then lastly, 36 months or 3 years, 13,359 pesos po ang monthly amortization natin. Yan po yung cash basis and installment basis mga kamots ng pinakabagong Bristol Zone Test 400e. So kung sa tingin nyo nagustuhan nyo itong motor na to mga kamots, bisitahin nyo na lang itong Bristol Motorcycle Philippines 10 Ave Caloocan para masilip nyo as personal itong high-tech na motor na to or expressway legal na motor na ito ni Bristol. So ayan po yung address nila mga kamots, and then sa mga malalayo pa dyan, meron silang Facebook page mga kamots. So message na lang kayo dyan kung sakali malayo pa kayo kung available pa ba itong Bristol Zone Test 400e at yung iba pang zone test na meron sila dito. At kung type nyo naman yung ibang mga motor nila dito mga kamots, so mag-inquire na lang kayo dyan para in case na gusto nyong kumuha and then wala pang stocks dito, hindi naman masayang yung punta nyo mga kamos. So mag-message muna kayo bago kayo pumunta. So dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Gusto ko magpasalamat kay Sir Eugene na branch manager na Bristol Motorcycle Philippines 10 Ave Caloocan, and then kay Sir Jay, and then kay Sir Adrian na nag-assist sa atin para i-review itong 400e naman ni Zone Test. So, pakipollow nyo na lang ating Facebook page mga kamos, and then keep subscribing sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa lahat ng mga motorcycle reviews ina-upload natin sa ating YouTube channel. So, muli maraming salamat sa inyo mga kamos. Stay safe, ride safe always.